ito pala, no, ha? Bakla pala ito si Trillanes. O, sige. So, diretso na po tayo agad sa topic. Pero wag po nating kakalimutan. Pagpasok nyo pa lang, like nyo po agad tong video na ito nang sa ganun, mas ikalat ito ni YouTube. At sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe kayo kay Coach Oli dahil kay Coach Oli ang bida ay balita. Ayan, ha? So, wala nang kwento-kwentuhan. Diretso na po tayo agad-agad. Pakinggan natin kung kanino tayo maniniwala. Kasi di umano. Ako, naniniwala ako. Bakla ito si Trillanes. Ano contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Para kung magsalita ka lang mo, hero. What have you contributed to this country? Yari. Ngayon sabi ni Trillanes, may draft yung sa statement mo na may draft na daw na submit sa ICC. Anong reaction natin? Ang tungkol dito, naisubmit na, may draft na siya about doon sa ICC. Again, yan po ang parang dyan po nagpapakilala at nanunumbalik ang political career nitong si Trillanes dahil talagang ang sama po ng nangyari sa Senado. Nung kanyang stint sa Senado, talagang nawala ang tiwala ng taong bayan dito kay Trillanes. Nawala kasi wala naman siyang pinagagawa Wala naman siyang nagawa, puro lang tahol. Eto naman. So, napunta na tayo dito. Dito niya binubuhay yung kanyang nalaos na political career dito sa ICC na ito. Alam mo kung maniwala kayo ni Trillanes sa pakla na yan, walang ginawa na kung hindi magdaldal. Huwag kayong hindi ko sinasagot Kaya hindi ko sasagutin yung buuan ng yan ang isang misteryo. May isang tao na bobo, bakit lumusot sa PMA? Hindi naman nakipaglaban sa Mindanao. Walang ginawa ang ulol kung hindi magkudita, gumawa ng kaguluhan sa bayan. Ito, okay. Tinawag ni PRRD na bakla to si Trillanes. Kasi alam mo, sa mga hindi nakakaalam, siyempre sa mga group chat, sa mga messages, may mga nagtatanong, Coach Oli, bakla ba talaga si Trillanes, no? Ako sabi ko hindi ko alam Hindi ko alam. Basta ang alam ko, nagkudita-kudita yan, tapos susuko din pala. Giniba-giba pa yung that time awkward yun Giniba-giba pa ng tangke, akala mo matapang, talagang makikipaglaban, susuko lang pala. Yan po yung pinupunto ni PRRD. Wala namang nagawa sa Mindanao yan Real talk po tayo. Yan po yung pinagsasabi ni PRRD. Anong nagawa niyan? Wala. Anong nagawa niyan sa Mindanao? Wala. Anong nagawa niyan sa Senado? Wala. Oo. May pa kudita. Sumuko din naman agad. Nung gabi mismo na yun, sumuko agad. Tapos, ginawa na siyang hero ng taong bayan. Ang dami ring nabudol nitong taong to. Kaya lang, katagalan, nabuking. Bakla pala. Oo, nabakla. So, nung may mga bali-balitang bakla ito si Trillanes, hindi ko masyadong mapaniwalaan. Pero ngayon binanggit na ni PRRD, alam mo naman to si PRRD, di ba? Ngayon, nasa sa inyo na po yan. Kayo po tanungin ko, naniniwala ba kayo? Bakla ito si Trillanes. Pero kung itatanggi man ito ni Trillanes or hindi, mas paniniwalaan ko itong si PRRD kaysa kay Trillanes. Alam mo, hindi ko po minamasama. May mga kaibigan po tayong bakla, no? So, hindi ko po minamataw yung mga bakla. Kaya lang, aminin na lang. Di ba? Oo, kasi yung mga kaibigan ko ng bakla, aminado naman silang bakla. Kung sa tingin nyo, tama yung ginagawa ninyo, bakit itatanggi ninyo? Di ba? So, yan ang sabi ni PRRD. So, it's up to you. Ako, I will choose to believe PRRD na bakla yan. Kesa paniwalaan ko si Trillanes. Kasi kita nyo naman, ano ba talagang paninindigang ginawa niyan? Wala. Puro lang kudayan no, nasa Senado, di ba? Tingnan nyo ngayon, tatakbo sa Caloocan.
Wala namang nanonood sa kanya. Walang nakikinig sa kanya. May mga video nakikita nyo, di ba? Hindi siya pinagkakaguluhan. Tingnan nyo si Isko nung nag-file ng candidacy. Nakita nyo sa live ko mismo. Pinagkaguluhan ng taong bayan. O eto, walang panalo to si Trillanes. O ngayon, paano niya? ICC naman siya ng ICC. Hindi ba parang kabaklaan yun? Announce ka ng announce. Alam mo kung ako ka sa'yo, Trillanes, bawasan mo yung kakakuda. Bawasan mo yung announcement. Para kang si Boying Remulla na mahuhuli na si Bantag, mahuhuli na si Tebes, pauuwiin na si Tebes. Walang ginawa kung hindi announcement. Puro announcement. Dapat ang itawag sa'yo, Mr. Announcement. Puro kakuda, puro kasalita. Hindi naman napupunta yung ICC. Stop talking and just do it. 'Di ba? Nakailang announcement ka na and until now, yung pinagmamalaki mong ICC, wala pa rin. Same thing kay Boying, 'di ba? Nahuli na ba si Bantag? Pinauwi na ba si Tebes? Alam mo kung ba't ginagawa nito mga ito yung mga announcement? Para lang yung karir nila, politically, hindi sila makalimutan ng tao. Maging relevant. Yan ang style. Kaya lang, sana yung ka-announce mo, 1, 2, 3, tapos yung pang-4, resulta na. Ang problema, nakailang announce na to si Trillanes. Nakailan na. And until now, ano petsa na? Wala pa rin. Wala pa rin ang ICC. Mauunahan pa kayo. Ituloy nyo yan. Ituloy nyo yan. Tandaan po natin, may pasabog si BP Sara, video. Ituloy nyo yung ICC na yan. Kasi gusto rin talaga naming makita yung pasabog na video mismo kay BP Sara. Ito hindi galing kaninong vlogger, ha? Hindi kung kani-kaninong vlogger na merong agenda. Hindi yung kani-kaninong vlogger na gusto ng views. Hindi ito kung kani-kaninong news media na kailangan ng viewership. Hindi ito galing sa mainstream media. Hindi ito galing kung kani-kaninong politiko na akala mo ang lilinis. Ito ay galing mismo, none other than the Vice President BP Sara. Video po. Alam ko ilalabas na yan next week or kung dumating yung ICC. So, palabasin mo na, Trillanes. Okay? Ako, ayoko ng ICC dito. Pero kung dadak-dak-dak ka lang din, mas maganda na lumabas yung ICC kesa puro kadakdak. Kaya natin. Tapos ngayon, siya pa yung hero. Siya pa yung kala mo, no? Tama. Sa ngayon, siya yung wala nang nagawa, puro lang daldal dyan. Tapos isipin nyo, siya pa ang hero. Siya ang ginagawang hero ng Team Bangag. Mga Team Bangag vloggers, siya pa ang ginagawang hero. Lalo na itong Dilawang Tae. Sorry pero totoo naman Kasi bakit Dilawang Tae tawag dyan? Kasi inodoro. Takbo ng takbo, talo ng talo. Kaya dapat yan ipina-flash na lang. 'Di ba? Kaya nga Dilawang Tae tawag diyan Ginagawa pang hero ng Dilawan to si Trillanes. Nakikita nyo na yung laman ng utak nitong mga Dilawan? Ang hina no? Together with the Team Bangag. Believe na believe. Yeah! Padating na ICC, paniwala ng paniwala kay Trillanes di ba? Dumating man or hindi. Really now? Yan ang hero nyo? Si Trillanes? Yan ang pag-asa nyo against the Duterte? Naman. Mga vloggers naman. Mga politiko, Martin. Yan ang hero ninyo? Junior? Yan ang hero niya si Trillanes? Ang hina naman ng utak ninyo. The idiot, itong si Trillanes, ano ang style ng buang na yan?
kung katabi ka niya at ayaw niya ikaw, pipinturahan ka niya ng itom para maging puti ang ulol na yan. Yun. Ibig sabihin, inggitero, insecure. Tanong ko kayo, di ba? May mga kaibigan kayong ganyan. Katrabaho, kaklase, kamag-anak, etc. Naku, ako merong ganyan. Yung katabi ka niya, ayaw ka niya, ang gagawin niya, pipinturahan ka ng itim para siya magbukang puti. Instead, na ang binubuhat niya, ang ini-improve niya, ay yung sarili niya. Hindi. Ang ginagawa, credit grabber, sisiraan ng ibang tao, para siyang bida. Ang tawag ko dyan, eto na naman si Jollibee. Di ba? Kunwari, nakakasalamuha ko, eto na naman si Jollibee. Sige, tahimik na nga tayo, ikaw na lang ang bida. O, pinturahan mo kaming itim para ikaw puti. Parang ganun. Eto, ganyan si Trillanes. Wala namang medal of valor, wala namang medal of merit. Kita mo, wala ka palang mga awards dyan? O, sa PMA? Tapos nagwala dyan sa... Alam mo, kung ako ang presidente ng panahon na yun, patay na yan. Nako, sayang! Sorry po. Doon sa mga kabataan na hindi alam nito, kasi ito po yung sinugod nila, giniba nila ng tangkitong Oko, dyan mismo sa may Glorieta yan ha? O sa Makati mismo, giniba nila, mutiny, kudita, susuko din pala. Oo. Nabuhay pa, ayan, naging senador tuloy, ang daming kapalpakan. Pero, kung si PRRD raw, ako! Buti, hindi ikaw, patay ka na dapat, Trillanes. Kung ako ng presidente tapos mag-mutiny dito, matagal nang kasabay siguro ng nitong ibang cemetery. Mahirap kayong ugali ay Trillanes. Akala niya matapang siya. Yung pagkakala niya kasi sundalo siya, ay dumaan ng PMA. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo. PMA yan. Kami rin malaki respeto namin sa mga PMA. Pero kakaiba ito, kakaiba. Akala niya, duwag naman pala, according to PRRD. Pero itong ulol na ito, at bakit sumalig na yan sa inyo, siya lang may utak, siya yung may bayag na Trillanes. Tumahimik ka na lang, wala ka nang ginawa. Wala ka nang ginawa sa bayan mo. You have nothing to contribute or had contributed to this country. Nag-umpisa ka, lumabas ka ng barak, gulo ka, binigyan ka ng amnesty, ngayon, ang bunganga mo, di ba? Totoo naman eh. Ano ba napatunayan ni Trillanes? Wala pang napatunayan to kung hindi bunganga. Yan ang puhunan nito. Bunganga. Ano ko ba, vlogger? Hindi ko man nilalahat kasi may mga vlogger naman talagang nakipaglaban ng pinayaang buhay. No? Pero meron din mga vlogger hanggang kudalang naman. Di ba? Ewan ko to si Trillanes eh. Ganyan. Wala namang napatunayan. Pagdating sa gitgita, nasaan siya? Bunganga. Bunganga, keke. Kala mo na sundalo. Wala. Anong contribution niya? Anong nagawa niya sa Pilipinas? Alam mo yung tanong na yan, gusto ko itanong kay Martin, kay Bongbong. Anong nagawa niyan sa Pilipinas? Di tanong, pinakawalan nyo ba to si Trillanes? Seriously? Ito na, sundalo nyo? Ito na? Wala na kayong mahanap na merong ganito man lang? Para kung magsalita ka lang mo, hero. What have you contributed to this country? May nahatid ka ba ng kapwa mo Pilipino na pobre na ihatid mo sa ospital? Nalagaan mo? Meron ka ba? Yeah?
Inatid mo sa ospital, Trillanes? Inalagaan mo? Ah. Nagpakain ka ba dyan sa mahirap ng tao sa Maynila? Nagpakain ka ba ng tao na mahihirap dyan sa Maynila? Ano talaga nagawa mo, Trillanes, bukod sa kakakuda mo, kakadaldal mo? Hindi ka nga kilala sa Caloocan tapos gusto kang, alam mo, Totoo yan. Hindi ka nga kilala sa Caloocan eh. Tapos tatakbo ka dyan? Ewan ko sa inyo, taga-Caloocan ha. Pag iboboto nyo pa to. ka Trillanes sa Caloocan, doon ako magkampanya. Yari ka. Utang ina mo, doon ba ako makita? Doon kita babuhin. Ayun, naku, yari ka. Hindi ka nga kilala, Trillanes, sa Caloocan. At doon mangangampanya si Tatay Digong, PI ka, according to him. Doon kanya bababuyin. Paano kanya bababuyin? Tandaan nyo to ha. Bababuyin ni PRRD si Trillanes. Paano? Talagang babuhin ka, talagang babuhin. At kunin ko yung mga istorya ng mga classmates mo sa PMA, pati yung sundalo. Doon ko sinabihin sila, ito yung sinabi ng mga sundalo sa ulol na ito. Yon, ibig sabihin, etong mga kaklase ni Trillanes ay hindi believe din sa kanya. Alam nila ang totoo. Yun ang ibig sabihin eh. Bababuyin ni PRRD si Trillanes dyan sa Caloocan, dyan sa mga kampanya. Tatanungin niya itong mga kaklase. Ibig sabihin, may alam to mga kaklase. Yung ba yung bakla siya? Bakla to si Trillanes? Hindi natin alam. Basta, ayaw, malamang-lamang ng mga kaklase kay Trillanes kasi alam nila ang totoo ni Trillanes. Siguro maloko mo si Martin. Siguro maloko mo si Junior. Pero, hindi yung mga kaklase mo na kasama ka graduate. Ang problema nito, ang misteryo natin is kung natuli ba itong animal na ito. Yun! Supot! Trillanes, supot ka pa? Pambihira naman, magkano lang magpatuli? Pambihira naman, oh. Aming gawain talaga kasi yan sa Katoliko, sa Kristiyano, sa mga Pilipino. Ano yan eh? Parang tradisyon natin eh. Talagang nakaugalian natin na nagpapatuli. Ipatuli ka. Ako na, sasagot sa pangpatuli mo. Patuli ka na lang. 'Di ba? Kayo kung kanino kayo maniwala, kay PRRD o kay Trillanes. Buang-buang. Ay. So matindi. Ulit ha? No, Trillanes. Gawa bago kuda. Puro ka na announcement eh. Ginagaya mo si Boying. Baka magaya ka kay Boying. Puro announcement. Resulta po. Trillanes, resulta. Wala kang gagawin ko. Hindi i-demanda mo si Banat ba? Mga taga-Esiminay. Wala eh. Again. Saan ang resulta? Wala. Puro kuda. Puro demanda. Hangin. Ampaw ka, Trillanes. Kaya siguro mas bagay, support eh. Ewan natin. Eto, pasabog. The next performance will start momentarily.